to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tandaan mo ako ang batas! Yo! Ha! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. Kamusta na kayo? Sana mas na-excite kayo kagaya ng mas na-excite ako. Dahil ito mga nire-review ko, mga as in hindi ko kilala, hindi ko pa napapanood. So, may dagdag na sarap kapag hindi mo alam kung ano na-expect mo di ba? Siguro isa sa rason kaya mahilig mag-discover ng bagong music kasi hindi mo alam kung ano yung marinig mo pa. Parang ganun siya sa akin. Oo eh. Basta ganun. So, eto marami nagre-request nito ng Didel versus Kulas. Spatan natin. Mukhang ito yung pinaka trip ng mga tao sa ngayon. So, titingnan ko. Pero, kung ano pa man, congrats kagad sa parehas. Wala ko idea kung sino na nanalo. Pero sige, panoorin na natin. Okay. Oh. Culmination na yata to, parang ganun sa akin. Nandito na naka-epitomize yung lahat ng paghahanda ko sa local leagues namin. So parang yun, parang di ko ma-explain in words properly. Parang walang salitang magdudo justice sa nafe-feel ko ngayon. Magkahalong kaba tsaka excitement kasi syempre flip-top then first time at tournament kagad yung Langit Lupa. So ang objective ko ngayon na gabi is just to show to everybody na kung sino ako. Ako ang produkto ng Mindanao. Syempre si Didel tingin ko gutom rin yan sa battle. Siguro dikdikan talaga to. Hinuhulbot niya yung mga estilo ng mga mag-iibang MC tapos parang tinatry niya kung kaya niya. Tapos kung kaya niya, parang yun, nagiging part ng arsenal niya. So sa tingin ko, para siyang strength and weakness at the same time. Para siyang batang rebelding aggressive, ma-reference yung niya, mga bara. Malaking respeto ko sa iyo kasi champion ka rin sa inyo. Pero sorry pare, parang kailangan ko talagang tumagos kasi matagal nang hindi na didinggan ng mga MC sa Mindanao. So gabi namin ngayon para marinig at maalala ulit ng mga tao kung sino kami. So let's fucking go! Ayun, para kay Didel, syempre, isang karangalan na makalaban yung champion sa trono sa Oro. And looking forward sa battle natin mamaya. Oh. So, galing trono sa Oro si Didel. Alam ko, Battle MC, taga flip-top din yan no? Si Mike Il ba? O Mick Il? O basta yan, nakasama ko na yan. Alam ko. Tip-top, nandito tayo ngayon sa Match Points. Teka, bago. Sorry Ari, kailangan ka tayo cut saglit. Shoutout sa Crown. Lagi flip-top represent, linya-linya yo. Tsaka yun nga, meron yung nilabas namin ng fathead sa sombrero. Spatan nyo, dahil konti na lang yun. At sa lahat na nakabili na, salamat sa inyo, pare. Kumbaga, kayo nagpapaandar nun. Diba? So, thank you. Thank you sa inyo, pare. Malaking tulong yun sa sinusubukan kong gawin. Sinusubukan namin gawin. So, yeah, thank you. Sports Bar, Grain Assault 17. Unang event natin ngayon, 2026. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Piliin nyo kaming supportan.
Sa kabila ng lahat ng problema natin sa buong mundo, Flip Top Magingay para sa unang laban ng Langit Lupa Tournament. Unang laban. Shoutout sa lahat ng Battle MCs, shoutout sa lahat ng mga liga na nagpupursige, tuloy-tuloy niyo lang yan. Nakikita natin yung mga effort nyo. At syempre shoutout sa lahat ng mga Battle MCs na bumiyahe pa ng napakalayo para sa event nating to. Shoutouts nga pala mga Represent Collab, Real Jokes Clothing, pero minsan hindi. Pero shoutouts na rin sa Crown Manila. Shoutouts kay paring Joey sa sombrero na to, Manda Soul, DJ Willuminati, shoutout sa kanya. At sa kanan ko, Trono sa Oro, represent para sa inyo. Galing pa ng CDO, mag-iay tayo lahat para kay Didel. Motherfucker gonna buckle, gonna tuck, catch a couple if they wanna holla. But look what you gonna do, little dude in the booth with the truth and the boogeyman. Wanna holla. Didel, Trono sa Oro, Repen L, Repen CDOC, let's fucking go! Old school yung Sa kaliwa sombrero naman, yun Mariveles, represent Koy- para sa Koy ba inyo. yun? Galing pa ng Bataan Rap Conquer, mag-iay tayo lahat para kay Kulas. Kalayaan ng ibon na nakatakas, wagas sa pagpagas pa sa ulap nakalampas, diba? DRC, MHP, Nuteta, mga Salbahing Bisor, mga PED, Jelly Orton, Dasin Jewel, Madtown Apparel, Omori Blanco, tsaka shoutout sa mga tropa ko dyan sa likod. Shoutout sa whip caps yun. Yung sombrero na sa Didel, parang koi ng whip yun. Damn, classic. Dami kong whip dati. Hindi ko pwedeng bitbitin eh. Di ba? Kailangan lang, limitado lang yung pwede kong bitbitin pabalik ng papuntang Canada. No? So marami dyan napunta sa mga tropa ko. Tangina, pero yeah. Mga whip, laging ano yan. Special sa akin yan. Yo. Shoutout sa mga tropa niya galing pang Bataan din, maliban lang kay Sardeo. Nanalo ng coin to si Didel, pinili niya mauna. Si Kulas, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Grain Assault 17 Langit Lupa Tournament. Kulas. Let's go. Kinilabutan din ako, pare. Hindi lang ikaw. Ikaw pinakauna na nag-rap sa Langit Lupa, pare. Yeah. Game! Oh, shit. Yeah. Siya nga pala yung bagong tropa. Nung apo ni David. O tropa yan ni Lucas. Dalawa na silang weirdong pinagjajakulan yung bulalakaw. Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw. Fetish nila, kalawakan, planeta, araw. Hindi sila mga tipikal. Pag sinabi nga nilang ikaw ang mundo ko, literal. Ano kayo mga baliw? Didel par, dekada ka na sa battle rap, huminto lang saglit nung sa tuktok di makapanhik. Kundi pa tumunog pangalan ni Sendlok, di ka lilingon pabalik umaasang. Madilaan ng apoy, sumiklab lang bilang rapper. Naging heavyweight na kasi si Lucas Noy, kaya nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon magtatampo ka. Kesyo sa inyo, siya lang inaangat sa top. Kasalanan mo yan kasi tatamad-tamad, patay yung alab mo. Siya hinangad lahat. Nangarap maging San Telmo habang nakontento ka sa gaserang umaandap-andap. At wala akong pake kahit idol mo si Sak. Kaumay, pareho kayong bigo na uuwi dahil sa first round ng isa buhay. Kay Shabu yun magugulpi. Kaya, iiwanan kang warak parang wasak niyang Kawasaki. Pagsapak dyan sa bibig, doon ka lang iispit ng bloody. Habi ni Sak lahat ginapi. Pati yung magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Lakas niyan, sir! Ano yan? Nasa running era na yung dati lang na runner? Pati, English ay minaster. Kaso walang bars parang Sak na lobat tas low budget. At mukhang social lang yan sa delivery kasi dinadala ng accent. Pero kahit mag-pure English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. Kaya, click bang! Wala akong masyadong may line, Mac.
para ipang-diss. Mostly kasi ng battle niya pinaghalong Bisaya at Ingles. Bisanglish! Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo, kaya makikitil ka o atake left, right, middle, masisiil na to! At makikita nyo tong didil na nagdidelikado! Diba? Napaka-special moment, pare. Alam nila na, tangina, magiging history tong gabing to. Bigyan ko ng 5 points si Kulas. Okay naman. Pero tingin ko, kung mas bagalan niya yung delivery, mas lulutong pa yun. Yung mga kanto, mas iahampas. Alam mo yun, parang ganun. Tapos, yun, alam naman niya ginagawa niya, di ba? So, walang dalaw, spit ng bloody pag sinapak sa bibig. May M-side kami dito, yung sa English. Bisanglish. Malamang joke yun sa kanila. Diba? Ginamit na niya. Tapos yung didel, nagdidelikado. Wow. So, solid. Round 1 ni Didel, tingnan natin. Didel. Yo! Konting ribat. Inamin na niya na di niya gets ang mga Bisaya, so sa akin siya titihaya. Paano mo nakuha yung angle na yun kung di mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya? Tapos, putang ina, taktika ng mga mahihinang uri, basta nagtatagalog, iko-quote si Rizal. Kung bobo mo no, kung nag-research ka ng konti, malalaman mo na yung taga-ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi i-flip top. Ako nga pala si Didel Rep and CDOC. Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit lupa tournament, shit. I kill him softly. Mapa kids, oh silly OGs, oh please. Starting from the bottom, no issue. Cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Bataan Rap Conquer. Bataan Rap Conquer. Aba pare, Osam. Liga na hawak ni Sir Deo, yung MC na kilala nyo sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, pour him a cold one. Dahil di sasapat ang kulas, dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di ka important at di ka malupit. Kaya konting jabs lang muna with them loose hips. But if feeling bruised ko ang kampiyon ng BRC, just know we getting bruised quick. Cause I ain't someone you wanna dose with. I give you them goose lips. Cause you a bitch writer and the proof is, ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi paano ba tong... di niya alam. Vesuvius. Kasi paano ba tong Dufus nagkampiyon? Man, I checked his win and losses. Ang judging ng mga battle niya, parang komedyanteng doktor. Laugh trip ang prognosis. Pinili ko si Kulas kasi malakas ang boses. Ha? Judging na to longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and Vic Soto, mga totoong malalakas na bosses. So bitch, better be cautious. Kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback. Kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most probably, same ang sentiments ng liga na yung nire-represent. Tanginang pambato to, ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch, 4 years ka nang sumisingit sa motos but never ka naging relevant. Numbers do not lie and it's 11 battles over 4 years but not once ka naging main event. Cause you are fucking incompetent. Never ka naging main event cause you are fucking incompetent. Kaya nung March 7, pumunta to ng Rap Lines, bumatel. At doon siya minaltrato. Tapos last year, dumayo ng malayo, papunta Pulo, just to, once again, spoiler alert, magpatalo. Abagago, kahit nalibutin mo lahat ng ligat at entablado, mag-joyride sa aeroplano, para kang DDS na pinikitaan ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado.
Kaya baon tong tarantado ko sa spray beams at fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable plating. Dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business. Cause I mean business. Oo, ang tanging mission na i-upset ang prediction ng online profits. Oo, boss, maliit ang Mindanao market, but I'll prove na ako ang priority na target. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami, huwag nyo nang hanapin to sa bracket. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami, huwag nyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5, motherfucker, there is only one threat, and that's me! Yeah, flashy si Diddle. Totoo. Pero hindi lahat, kumbaga, hindi lahat naglaland ng as in punchline talaga, di ba? So, meron pa siyang stutter. Huminto siya konti. Although hindi naman nakasira. Pero mas malinis ata yung kay Kulas, no? Pero base sa mga nagustuhan ko sa mga sinabi nila, sa kung ano pa mang rason o element na nakita ko, bibigyan ko ng 5 din si Diddle. So yung Vesuvius, yung malalakas na boses, sila ni Vic Soto, tas yung basag ka instantly. Tas yung Serenity, ano nga pala yung sa Serenity? Fuck, nakalimutan ko. Tsaka yung wala rin magbabago kahit presentahan mo ng credible source. So, yeah. Bigay muna natin ng tayo yun. Tingnan natin round 2. Joke lang na hindi ako marunong umintindi ng Bisaya, kaya di mo ako mabubuwag. Sabi ni 30, magribat lang daw ako sa'yo ng bahog bilat imong uyab. Round 2 game! Nagpangalan ng Diddle. Para daw pamatay, parang baril kalibre. Yun ay inisip kong maigi. Unang basa lang pala ng Bisaya sa Diddle. Diddle! Hoy, Diddle! Diba tunay na meaning ng Diddle ay cheat? Pero bakit di ka witty mang trick? Scheme mo ang weak, generic mag-spit. Samantalang aking pagka-trickster, parang fixer kay mafe-finish in a click. Ito'y balitang panghalip, barilang kalakip, dali niyang nahagip ng tinggang kapalit. Di ko po sinasadyang makil ka at sa halip. Ito'y pamamalimos lamang ng badyaw sa uripot, mali ng kalabit. Pangalan ng tournament niyo sa Oro? Koronasyon! Koronasyon! Tunog Kabadingan! Sa bagay, lugar nyo naman nang nagsasabing puro kayo kabaklaan kasi nga, Cagayan. Pre! Pero nag-champion ka dun sa pang. 4 na beses na pagsalang na ang judging 3-2. Napaka-wex dude, bubo niya. Ang masakit pa doon, di niya nabuhok na kuwang boto yung kay Sendlong at Pukoda. 3 bumoto sa'yo. Nag-iinom lang sa venue. Na yung Focus DC, sa pulutan BC. Tunay nga nagkalutuan lang nung finals nyo kasi mga judges nyo, tipsy! Doon umugong yung laban, ang layo ng narating. Literal ba namang umingay yung battle sa mga nag-cheaters na lasing? Chill lang kasi pag may event, tamang flip-top beer lang. Enjoyin yung laban. Di yung sasagad kayo tapos maoy naman. At tandaan mong, wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Gold label, maban. Change topic, galit Arik. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Kasi mistulang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw niyong i-share.
At tandaan mo, Didel, wala kaming respeto sa mga liga na 1K followers! Ano, sir? BRC Bundok Venue, Tagpiero? Wala nga kasing pambayad pag sisingilin. Tsaka okay nang kapusin sa budget basta yung bara di titipirin. Ano pa? Organizer namin si Deo. Bading, bakla, bayot, pisot. Eh baka di ka manalo doon sa paramihan ng iniyot. Real talk. Ano pa? Bisaya. Nag-aantay ka ng saging? Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kaya Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, i-discredit, teka yan na yung malina. Huwag kayong, teka yan na yung malina. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Ngayon, balik sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahangad ng tuktok subalit haring araw sa tasang nais pa kami West! Babaong ko muna sa lupa bago iakyat sa langit! Bigyan ko siya 4 points, yo. Mali ng kalabit. Badyaw sa kuripot. 308. Shoutout kay Batang Rebelde. Hindi titipirin. Kulangin sa budget pero yung bara hindi titipirin. Tsaka yung gusto nyo lang makita, parang pikit mata sa katotohanan. Ewan ko, hindi ko matandaan kung ano exactly yung sinabi niya nun. Yun, tingnan natin ang round 2. Ay, balo! Inaanggulo niya yung judging ng finals ko, pero ito ang best twist. Oo, di talaga ako iboboto ni Zenlook in Fukuda. Di yun marunong mag-English. Ba't ano yun? Bisaya. Anggol na mga ganito, ang daling sabihin. Kung ayaw mo sa Bisaya, bakit last year nagbakasyon kas kamigin? Ano yan? Tapos, probinsya kami. Eh, probinsya din kayo. Tinignan ko sa Google Maps, Jayco namin, 4 sa inyo, 3. Yo. Bago ko simulan ng round 2, Boss Arik, I'd like to thank you in person, Amin. Sa dinami-dami ng deserving sa Mindanao, ako'y naging choice mo na din. Na-employ na sa scene, burst at the seams, pagkat maririnig na rin ng tao ang voice ko at schemes. And I know that you believe in me, dahil ang unang bigay mo sa akin, si Poison 13. O should I say 14? O 12? Basta! Inferior clone ka, gagi. Ang datingan parang Marco Lacson nung depressed but hindi happy. Pinagtagpi-tagpi na estilo kanyang hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. Amin. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison, GL, Cripply, Lipcram at etc. Pinaghalo-halo niya ang seeds. Hoping na kay Mera ang mabreed. Pero ang nabuo, boom, human centipede. So I impede this nuisance. So I ain't showed nothing nuisance. 2K23, isang copycat ng copycat. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang pag-idolize niya ka Poison, pati hometown ginaya. Kaya kung feeling Poison sa underground, piece of cake parang cassava. Cause this is Piece of cake, parang kasava. Kasi feeling GL din tong kawatan. Tanggal ang balaklava, hindi lang to simpleng hot seat. I'm making you cadaver diving on lava kasi diba? Ang timeline concept ni GL sa GL versus Sayad ginamit mo sa finals niyo, men. Hindi ba lang konti kasi ang time manipulation niya gamit daw Infinity Gauntlet. Pero same lang ang content. Round 1, 2, and 3 pass. Present, future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At obligatory pang sasabihin kada battle. Di ko ginagaya si GL. Pero naka-train of thought ang rason. Nakakahon ka sa bagong meta na according sa comment section pambaon. Taon-taon, patalon-talon ang estilo base kung sino ang kampyon. Eh, paano yan? Tinalo ni Poison si GL, so sino ka ngayon?
Pero sige, magpakamukojin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season. Elimination. Ito ay aking season. Domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Ina. Akuma Raging Demon, cause they can heal him, but di maghihilom ang mga sugat, that's for damn sure. Ang estilo ko may Hansel Cabo na texture. Well, galing sa maestro ang initial na lectures, pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say na parang densure. So you could say na kaysa kang blueprint pero ginawa kong 9/11 ng architecture. Pero mga obscure na rapper, ganun naman yata talaga. Sa estilo pasabit-sabit. Pwede halin tulad sa kalsadang may sanga, kaliwa o kanan, paano imamarket? Lirisismo o antics, agresibo o upbeat. Ang importante daw, timely ang arrival. Ikaw, bahala ka sa buhay mo, basta itong ruta ko, gamit estilo ko, diretso na to finals. So, dito malinaw na nakuha na ni Didel, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points kay Didel. 10-4 second round. Sa kanya yun, malinaw. Yung English rebut. Shoutout kay Zenlook. Tsaka kay Fukuda. Kamigin. Nagbakasyon kayo sa Kamigin. Tapos yung Jayco namin 3. Piece of cake parang kasava. Nagnakaw sa current. Tapos sino ka ngayon? Tinalo ni Poison si GL. Sino ka ngayon? Tapos yung Raging Demon, no? Tangina. Dentures. Nakalimutan ko kung paano niya punchline pero astig yun. Yung 9/11 yung architecture tsaka yung ender niya sa finals. Rekta na to sa finals. So yeah. Tingnan natin ang round 3. Hindi ako si Poison, paglilinaw lang. Hindi ako babaero. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmurat. Tangina mo, yun ba yung mahirap intindihin? Kung may pagkakatulad kami ni GL, yun yung pagiging virgin. Tsaka narinig nyo kanina, sabi niya, anggol. Tangina mo, didol. Di ka talaga mananalo sa battle. Umuwi ka na lang sa inyo, patira ka ulit sa puwet sa imong angkol. Tawag doon, rebuttal. Game round 3, game! Sa di po nakakaalam, kabatch niya talaga sa CDO, si Fukuda. Yung pinalo ng durian. Kaya butas marami. Mukhang sa gera nga dumaan. Pader sa Marawi. Oh! Kasabayang tumugma, kasama niya pang tumungga, kaso naiwan tong syunga. Naging uprising killer na yun, tas ikaw fan na lang ng Fukuda. Di ba yun yung batas ng Mindanao? Tas si Sendlok yung Parparot San Telmo, yung unang supremo naging Caviteño, si Crega Aladeo, humihigom ng lakas spiritual! Mga weirdo! O basta CDO, weirdo! Paano mga OA? Sample. Ang oro ay ginto, tas yung isdang oro daw sa ilalim ng dagat lumalamon. Dinedescribe nila na parang kraken, goldfish lang pala yun. Ba't ganon? Ano yung bayawak sa inyo, dragon?
Mga OA! Kesyo barilan sa amin! Sa Didas, sir! Sa kanila reality sa Maisan! Armas namin, jail blaster! Sa kanila RPG at machine gun! Dito na yang pananakot! Parang Duterte lang na makamasa! Kaya isa ka lang sa mga umaasta na alpa na yung milk nila kamatcha! Kasi panggagago mo ay peke, mga taong aklas. Unggoy po tapete, pang Facebook, mambash. Kongreso ka sa lente, tinura mo walang klas. At binanggit ko na Duterte para siguradong may bars. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad. Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngay mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubungan ng prutas pag ang tanim mo, bomba! Tangina mo, salamat Sayang. nabitin yung bomba. O yan si Tropa! Nagpapakademonyo sa rap. Bisayang apok. Devil na konyo. Sa lahat ng demonyo, ikaw lang dikondo. Sakto! Ako ay Nico rin, kaya pipikunin tong apok featuring. Mga nagtitigas-tigasang dalimbasagin ng ego, parang tinabig lang yung figurine. Kaya ngayon, pira-pirasok ang pupulutin sa lapagyan ng aking nabanaag. Kaya anong didel, baka brittle, sa dali mo lang mabasag. Ano Brad? Gusto mo ng tunay na kasamaan? Doon sa amin si Deo, puro kabaklaan. Si JD Batakan. Si Poison Babaero, si Tipsy D sugal naman. Karagatan sa amin, puro apoy. Sigurado ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Kaya gago! Yan dibil-dibil niyong imahe, akin na at wawakasan. Walang demonyo sa impyerno, Didel. Lahat nasa Bataan. Ah. Last na. Ah. Alam mo na. Last! Oo! Ako si Kulas! Tropa ko si Rene! Kaya, ibang construction na to! Kami naggawa ng pyramid, kaya perfecto ang gulo! Kaya pag tinalo ko to, wala nang karir na babalikan sa oro yan! Ako manalo o matalo, mahal ako ni Foreman! Huling banat, pakinggan natin! Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points last round ni Kulas, no? Rebuttal. Nuntusan ko yun. Yung pader sa Marawi. Butas-butas. RPG at machine gun. Tapos yung nakamatcha. Ikaw lang yung na dikondo. Tsaka yung dali mo lang mabasag. At Colorado. Yung demonyo nasa Colorado na, no? Shoutout kay EJ Power. Yeah. Ang paboritong pahaging Nicolas, dapat lyricismo lang. Pakita ka ng bago, okay. On a conceptual level, I agree, because as MCs, we should go slay wilder than Deontay. Di lang dapat role play. We should embody literary excellence all day. Let the thoughts spray. Ang issue ko lang, ombre, sinabi mo lahat ng yun habang naka-Naruto cosplay. Tangina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Lyricismo lang, tapos nagpa-props ng mga pictures, Allen Wrench at Allen Screw. Magpakita ka ng bago, tos ang references limitado sa anime at MCU. So dude, tell me the truth, sino pinaka-hipokritong MC if not you? Pero sige, stay in your groove. Mag-reference ka lang ng Marvel. Cause me, I'll spit fire and I'll seek higher thoughts pagkat comics lang panlaban ng comic relief na weak rhymer. And I don't give a fuck kung may infinity gauntlet ka, may 5 fingers of steel, si Big L, the big styler. At kung ikaw si Dr. Doom, ako si MF Doom na may bit-bit na meat grinder. Cause you's a bitch.
Because I'll say it again, you's a bitch writer na pinag-wordplay ang kulas sa cool ass. Like, what the fuck did you mean? Tapos next, Poison 13, baka Poison 6, 7, because you're just a fucking meme. Gay-ass lyricism, manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Because I don't wanna be mean. Pero masyado tong desperado. Kita nyo, masyadong desperado. At sa isang battle, nag-Japanese siya, bro. Daijobu, Daijobu, Daijobobong bano! Boss Arik, wag to. Dahil ang Mokujin kung lumapit, abo. Ang gusto kong makalaban na Japanese na sa kabilang bracket na Jabo. Naku po! Kaya ngayon huwag kang aatras, abante amigo. Pakitaan mo ako ngayon ng purong lyricismo. Because as of now, para kang kamote rider na bibili ng motor tapos walang pang-renew ng rehistro. Oo mismo, pagkat ng kalibre ni Dudong, di pwede sa matindi ang dunong. Sa kakasindi ng 2 joints, ayun, ginagaslight ang sarili niyang delusion. Sana matauhan ka, kasi kung hindi, kamao ko ang magre-reset ng neuron. Higa to sa futon, because if sleep is the cousin of death, aaten ka sa family reunion. Yun! Lyrics lang pero pamatay dahil instincts ay ultraviolent. I cause damage na dikita ng mata pagkat mga pasa ay ultraviolet. This dude is Baphomet with a southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett, Kraken, Chaposet, Spotify, Sakaset, Big Brain Laban, Hydrocep, Triple mo na be, shit stain pang kubet, tang inang brick game habang building blocks ko pang nanotech. Kaya kulas, wag ka masyadong makulit. Open pa naman ang tryouts until March 31. Try ka ulit. Cause boss, that ain't even the half of it. Kaya masyadong ginalingan kasi gustong ma-regular. Just know that if you want lyricism, I always go for the jugular. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement. So saan ka lulugar? Laos! Yeah. Kay Diddle din yung round 3, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Bigay ko kay Diddle yung meat grinder. MF Doom na may meat grinder. Parang gano'n. Tapos yung meme. Isa lang siyang meme. Dapat Poison 6-7. Tapos yung call out niya kay Jabo. Tapos yung rehistro. Paano ba niya ginamit yung rehistro? Hindi ko maalala. Walang pang rehistro. Bumili ng motor pero walang pang rehistro. Parang gano'n. Tapos yung gaslight sa delusion, family reunion, sleep is the cousin of death, nanotech, tapos yung mag-try ka ulit, tsaka yung saan ka lulugar, no room for improvement, so saan ka lulugar. Yun. Solid. Congrats sa parehas. Tingnan natin sasabihin ng mga judge. Grain Salt, 17. Una laban ng gabi, mag-iayos pang beses para kay Diddle at kay Kulas. 2-3 kay Diddle. Round 1, tie sila. Tingnan natin. At mag-iayos pang beses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Solid parehas. Pero ang boto ng hurado, 5-0, advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iayos tayo lahat para kay Diddle. Shoutout lang kay sa Kabatak Boys, Sir Kenzie, Emmanuel Amayra Flores, sa mga ropang BRC like Ram, Jeremy, Cho, Grim, JBP, Specifico, Loki, RNC. Salamat. Thank you kay Diggle at congrats. Thank you. Shoutouts lang sa girlfriend ko, Pamela Uka, best friend ko rin na si Kirk Villarreal. Of course, Mike Ilshan Cabaneros, ang nag-iisang nagtaguyod ng hip-hop namin sa currently nag-hip-hop sa CDO. Tapos Karaniel, Aranara, and then sa kaibigan ko si B-Rex. Yun lang. G. Atong ngayon, magbabasa ako. Yo,
So yung binoto ko all 3 rounds, kita naman Didel. Although props sa comedy ni Nicolas. Pero punch per punch at saka yung mga parang tumatak sa akin, halos narinig ko lahat kay Didel. So all 3 rounds kay Didel. Dito nagbabasa na ako. So yun, boto ko. Ayun, sinyo all 3 rounds binoto ko si Didel. Tingin ko lamang siya sa halos sa lahat kahit sa rebat, mas lamang siya. Medyo naguguluhan lang ako kay Kulas. Meron siya mga linya na ang lakas ng first line, tapos naiiwan yung pinaka-punchline niya. So sana maayos niya yun. At ayun, 3-0 para kay Didel. Congrats. Yun Calix. 1 and 3 binigay ko kay Didel. 2 tie. Feeling ko pumupuntos naman si Kulas pero sa quality parang lamang talaga si Didel. So may yung round 2 lamang pa ng punchline si Kulas. Pero yun, sa quality Didel talaga. So 1 and 3 Didel, 2 Kulas. Yun. Congrats ako si Didel. Kulas round 1, mas trip ko lang yung performance siguro. Tsaka mas malinis yung bagsak ng mga punchline. Pero round 2 and 3, performance yung mga suntok. Tsaka yung mga angulo rin kay Didel na. Ayun, langit lupa, boys. Hello, J. King. Binoto ko si Didel. Nung round 1, kalaway Kulas na yun. Pero nung nag-round si Didel, mas lumamang siya. Round 2, round 3, ayun, binigay ko din kay Didel. Pero malakas din si Kulas. Magkaiba lang sila ng style. At alam mo na, hindi balanse yung style nila. Kasi, yun nga, sa laban nila na yun, mas umangat yung style ni Didel. Yeah! Congrats. Maganda. Tingin sa ko parehas. naging maganda naman yung palitan namin ni Didel. Tingin ko solid na palitan yung mula round 1 to 3. Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo, kaya makikitil ka o atake left, right, middle, masisiil na to! At makikita nyo tong Didel na nagdidelikado! Pit style, parang at first nakakakaba pero ang ganda ng energy. So sa tingin ko, ang ganda ng battle namin. Parang style clash nga parang ganda ng mga jokes ni Kulas. Minsan nga gusto akong tumawa pero ayaw ko ma-break yung persona So parang seryoso lang dapat pero sa isip ko parang tangina, parang patay ako dito So yun. Sige, magpakamoko-chin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season. Elimination. Ito ay aking season. Domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Fuck. Eliminate ang... Teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Tuloy lang ako sa pag-battle para sa rap battle yun. Since if pinanood nyo na tong battle, di makikita nyo na yung nire-rep ko Tronos Oro. So mga most likely Bisaya lang siguro ng mga viewers, sana suportahan nyo yung liga namin kasi produkto ako doon. Tapos makita nyo sana na yung ilang taon naming pag Google ng effort at panahon, yun, nagre-resulta na siya ng talent. Tapos hindi lang ako, masyadong maraming up-and-comer sa amin na kung pwede nga siguro palitan nila ako pero as of now, yun nga, sana suportahan nyo yung movement namin. Trono sa Oro. Yun, sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po at maraming salamat sa tiwala nyo. Sa mga sumusuporta sa akin, especially yung mga kaibigan na dati pa nilang alam na nagbabattle ako tapos hindi sila nawalan talaga ng pag-believe sa akin. Even though may mga times na ako mismo nawawalan ng believe sa self ko. Salamat ang ina, salamat sa inyo. Especially talaga, first shoutout talaga ka Michael Sean Cabaneros. Siya talaga yung rason kung bakit may Didel ngayon sa Flip Top. So, yun lang. Next battle na, boss. Let's go. Yun. Solid. 3 out of 3 ang langit lupa sa ngayon. No? Bawat battle, panalo. Panalo tayo lahat. No? So yeah, congrats sa parehas. Flip top na kayo. Congrats lagi kila Arik, Kev, Seb, Bill, Paul, Meow, Jules. Yeah. Ayun na nga, pare. Happy Monday sa inyo. Sana ay napabilis ko ang oras nyo sa trabaho o kung sa anumang
Sana na-enjoy nyo to. Gaya na na-enjoy ko rin. Nataon lang ang mata ko kaya parang inaantok ako. Pero, yeah. Solid. Congrats ulit sa buong langit lupa na movement, no? Galing na nangyari. At Flip Top represent, yo. Yeah, alam nyo na. Yun, yung sombrero namin ng Fatheads. Alam nyo na. Yung mga parating ako. Sapatan nyo. Sana magustuhan nyo. At yun lang, pare. Salamat sa bawat isa. Salamat sa oras nyo. Peace!